Dito, kung totoo yung sinasabi ni Senator Jinggoy, so lumilitaw na ito po ay tanim plunder case. Kasi kung inaalok na sumanib sa kasalukuyang minorya sa grupo ni Soto at Lacson, so lumilitaw, gawa-gawa itong kaso dahil sa pwedeng ibasure. Hindi ho ito makatotohan. Kaya sabi nga ho ni Senator Jinggoy, merong certification mismo sa Senado na wala siyang insertion o isiningit doong 2025 national budget, at yan po ay pinatotohanan din ng nooy Senate Review Committee Chairman Ping Lacson. So kalokohan itong kasong ito. At sabi ni Jinggoy, at another time I will point who was the one approaching me and threatening me that if I will jump to the other side, there will be no case filed against. Ganun na ba ngayon? Lawfare? You're using the government to, intimidate para lang ma-achieve yung ends nyo na hindi mabuksan ang investigation sa Senate on the Blue Ribbon, para lang mapatawag si Bersamin, si Pangandaman, si Jojo Cadiz, yung Trigib Olaybar, yung anong pangalan nito? Adrian Bersamin, si Chavit Singson, at saka yung 18 Marines. Talagang gagawin nyo lahat. Imamalay nyo yung 13 senators out of a democratic process. Nanalo sila na majority now of the Senate. You will try to destroy, even to the extent of destroying your friendships among each other as senators. Just na matupad nyo lang ang utos nitong bangag na Pangulo sa ating bansa, paring Eli. Pero dito, yung binabagit ni Senator Jinggoy na merong taong, sabihin natin, nangungulit sa kanya nung lumipat, kapalit ng pagbasura sa kaso. So, hindi to basta-basta maliit na tao to. Hindi maliit na tao to. Kayang baguhin ang desisyon. Ito lang masama dito. Kasi, kung bigyan natin ng halaga, bigyan natin ng katuturan, yung sinasabi ni Jinggoy, na inoperan siya, na wala siyang kaso, basta tatalon lang siya sa kabila. This is a very serious accusation. Kasi, who in the world has the power not to pursue the case? It's only Malacanang and the Ombudsman. Kasi, yung Ombudsman naman natin, nagsasabi siya na matino siya. Pero, dito sa sinasabi ni Jinggoy is pretty obvious that he is under the dictate of the appointing authority. He is under the dictate of someone who made sure that he will be appointed as ombudsman, and he will be dictated to perform acts that are not legal or that are not or at par with the legal precepts or the rule of law, paring Eli. Masama ito. Kung ganito ang pangyayari ngayon, tapos binigyan nila si itong Yusek Bernardo, at what will prevent this guy to be the instrument para magtuturo? Pwede sabihin, Bernardo, ito yung nanakaw mo, 20 billion. Pwede naming ipaluwal yung 10 billion. So bawat billion, bawat ituturo mo, pwede naming dagdagan na maging 11 billion na yung matatago mo. Another senator, magiging 12 billion na yung titatago mo. Sino hindi papayag niya na magtuturo? And nakakulong na yung tao, saka lang niya maprubahan na nagsisinungaling ito si Bernardo. Damage has been done. Injustice has been created. Di ba, paring Eli?
Kasi nang mahirap to. At they have already fulfilled their objective of scuttling the Senate majority. Ha? Oh. By using the ombudsman, by using the witness under the witness protection program to do the bidding for this bangag administration, to see to it that hindi makapag-usad yung Blue Ribbon Committee dahil doon matutuklasan kung sino yung mastermind. Maski alam na natin kung sino yung mastermind, but we need proof to pinpoint to him. Di ba? Paring Eli? Kasi naabangan din yan eh. Parang may apostil no, si Zaldico. Tapos sinasabi nila dahil daw kay Bato. The reason why itong Amerikano na senador na Eric, ang pangalan, Eric Sylvester, daldal ng daldal ngayon. Kasi takot na takot din yan. Kasi may maleta din daw yan, yung Eric Sylvester. Ito, Section 22, Section 20, Subcommittees, Delegation of Authority. Yes. This section authorizes a committee chairman to create subcommittees and delegate authority to them. Maliwanag. Saan ngayon si Juan Bol? Mr. Juan Bol Tutasen, anong pinagdadaldal mo kaagad na illegal? Kasi ang nasa mindset mo, ay, delikado ako kasi tinuro ako ng mga Marines na may dineliver na 5 malita. Sabi ng mga Marines, Ayon sa kanilang affidavit, Sa kanilang affidavit. So, siyempre, kung ikaw ang tinuro, siyempre, defensive ka. You will try to the hilt that you will not be investigated by the same Blue Ribbon Committee dahil what if the Marines will now say, Sir, talagang totoo ito, nagdala kami ng malita doon sa opisina nitong Juan Bol senator. Kasi ang naging SOP pa naman doon, Sekjing, lahat kinukunan ng picture tsaka video. Yes. Wala kami ebidensya. Kasi, siyempre si Saldico, nautusan lang siya mag-deliver nito, talagang yung kanyang Paul Estrada at saka Mark Tiksay, talagang very strict sila sa compliance nung pag-document ng mga na-deliver ng mga maleta. Tsaka hindi naman akalain nila na hahantong sa ganito, magkakagustuhan. Oo.